Mga kababayan, ngayong gabi bubuksan natin ang isang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas ng puno ng kontrobersiya, tensyon at mga tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Noong March 11, 2025, isang dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ang inaresto sa ilalim ng utos ng International Criminal Court. Pero legal nga ba ang pag-arestong ito ito'y isang malaking laro ng politika na nilalaro sa pandaigdigang entablado. Ako ang inyong gabay sa susunod na ilang minuto, mag-ukay tayo ng katotohanan, mag-aanalisa ng ebidensya at lalantad ang mga detalye na hindi mo pa narinig kahit saan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang nanguna sa operasyong ito. Pero bakit kailangan arestuhin? Si dating Executive Secretary Salvador Mediadea at bakit hinila palayo si Attorney Martin Delgra. Ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga eksena sa Villamor Air Base at ang pinakamahalaga, sino ang tunay na nag-utos nito? Noong umaga ng March 11, 2025, bumaba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa isang eroplano mula Hong Kong. Pero hindi siya sinalubang ng mga tagahanga o ng kanyang pamilya, kundi ng mga armadong pulis sa pangunguna ng CIDG Chief Nicolas Torre III. Sa loob ng ilang oras mula sa NAIA ay dinala siya sa Villamor Air Base. Pero ang tanong, paano naging posible ang isang operasyong ganito kalaki laban sa isang dating Pangulo? At bakit napakabilis ng mga pangyayari? Ang International Criminal Court ay naglabas ng warrant laban kay Duterte dahil sa umunoy crime against humanity, kaugnay ng kanyang war on drugs. Pero teka muna ha, ang Pilipinas ay umatras na sa Rome Statute noong 2019. So paano sila nagkaroon ng jurisdiksyon? Ang sagot, ang mga alegasyon ay tumutukoy sa panahon mula 2011 hanggang 2019 nung miyembro pa tayo ng ICC. Pero legal ba talaga itong retroactive na aplikasyon? Tatalakayin natin yan mamaya. Si General Torre, isang veterano ng PNP, ay hindi baguhan sa mga high-profile na operasyon. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy noong 2024. Pero ang pag-aresto sa isang dating Pangulo, iba ang level nito ha. Sa kanyang testimonya sa Senado, sinabi ni Torre, sinabi ni Torre na ang utos ay mula kay PNP Chief Romel Marbil. Pero sino ang nagbigay kay Marbil ng utos? Dito na nagsimula ang misteryo. Ayon sa mga ulat, tensyonado ang sitwasyon sa Villamor. Si Salvador Medialdea, dating Executive Secretary, ay umano'y humarang sa mga pulis. Si Atty. Martin Delgra naman, Legal Counsel ni Duterte, ay hinila palayo habang nagbibigay ng payo. Pero bakit kailangan gawin ito? Tactics ba ito para mapilitan si Duterte na sumama? O desperasyon dahil tumitindi ang pressure mula sa Interpol at ICC? Alam nyo, mga kaibigan, parang pelikula ito na pinagbibidahan ni Torre. Pero hindi natin alam kung siya ang bida o kontrabida. Ang tanong, kung legal na legal ang lahat, ba't kailangan magmalaki si Torre na kung may magrereklamo, sasagutin ko sa korte? Para may hinintay siyang demanda, di ba? Sus Mario Josep. Ngayon, pag-uusapan natin ang legalidad. Sabi ni Torre, legal daw ang lahat dahil kasama niya ang DOJ at PNP. Pero teka, kung ganun kasimple, bakit naggalit na galit ang kampo ni Duterte? At bakit hanggang ngayon may mga senador tulad ni Amy Marcos na kumukwestiyon sa proseso? Kaya mag-zoom in tayo sa tatlong mahalagang punto ha. Una, ang ICC jurisdiction. Pangalawa, ang aresto kay Medialdea at ang pangatlo, ang umunoy executive privilege. Ang ICC ay warrant dahil sa umunoy systematic killing sa war on drugs. Ayon sa kanila, si Duterte ang utak sa likod ng Davao Death Squad at mga operasyon ng PNP sa nagresulta sa libo-libong patay. 6,200 ayon sa opisyal na tala, pero ang human rights group sinasabing maaring 30,000 ito. Pero ito ang plot twist. Ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. Kaya naman ang kampo ni Duterte, ang pangunguna ng kanyang abogado na si Salvador Medialdea ay tinawag itong kidnapping sa harap ng ICC judges noong March 14. Pero sabi ng ICC, may jurisdiction sila dahil ang mga krimen ay nangyari noong miyembro pa tayo. Dagdag pa rito, ang Interpol ang nag-request ng aresto at bilang miyembro ng Interpol, obligado raw ang Pilipinas. Pero tanong, obligado ba talaga o may politikal na motibo sa likod nito?
Si Salvador Medialdea ay inaresto ni Torre dahil umano sa obstruction of justice. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, wala raw basehan ito. Si Medialdea ay abogado ni Duterte. Natural lang na ipagtatanggol niya ang kanyang kliyente. Pero bakit kailangan pusasan? At bakit pagkatapos arestuhin, pinayagan siyang sumakay sa eroplano patungong The Hague? Sabi ni Marcos, ito raw ay infidelity in the custody of prisoners. Ano masasabi natin dito? Para may script na hindi natin nauunawaan. Ayon kay Torre, kinailangan niya itong gawin dahil 10 oras na raw humarang si Medialdea. Pero teka, 10 oras? Kung legal na legal ang warrant, bakit kailangan magtagal ng ganoon? Hindi ba dapat smooth ang proseso? O baka naman may mga detalye tayong hindi alam? Nang tanungin si Torre kung sino ang nag-utos kay Barbil, biglang sumulpot ang magic word, executive privilege. Sabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi raw nila pwedeng ibunyag ang detalye ng desisyon dahil ito'y usapin ng Executive Department. Pero heto ang kicker. Sinabi ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance sa kanyang kapatid, si DILG Secretary John Vic Remulla. Sino talaga mastermind dito at ba't kailangan itago? Ang executive privilege ay parang magic shield, ginagamit para protektahan mga usapan sa loob ng gobyerno. Pero kapag ginamit ng hindi malinaw, parang sinasabi lang nila, huwag kang magtatanong, masyadong komplikado para sa iyo. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Transparency ba ito? Alam nyo, kung maglalaro ka tayo ng chess, parang si Torre ang pawn na ipinadala sa harap. Pero ang tunay na reyna at hari nasa likod, nagpapahinga sa Malacanang o sa DOJ office. Ang tanong, sino ang tunay na nag-checkmate kay Duterte? At bakit parang kami pa ang nalilito sa laro? Ang pag-aresto kay Duterte ay hindi lang legal na usapin. Ito'y emosyonal, political at personal para sa maraming Pilipino. Sa social media, nagkagulo ang mga netizens. May mga sumusuporta sa ICC na sinasabing ito raw ang unang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Pero marami rin ang galit na sinasabing ito'y isang insulto sa soberanya ng Pilipinas. Ano ang tunay na sentimiento ng bayan at paano ito nakakaapekto sa political natin ngayon? Sa X, nag-trend ang mga hashtag tulad ng Justice for Duterte at ICCL. Ang mga taga-suporta ni Duterte, lalo na sa Davao, ay nagsasabing siya pa rin ang tunay na bayani ng masa. Pero mga biktima ng war on drugs, mga pamilyang nawalan ng anak, asawa, kapatid, ay nagsasabing ito raw ang sagot sa kanilang mga dasal. Sino ang tama? O baka pareho silang tama? Depende sa lente ng ginagamit. Isang survey mula sa Pulse Asia noong April 2025 ay nagpakita na 45% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa pag-aresto kay Duterte, habang 40% ay laban ito. Ang natitirang 15% hindi sigurado. Pero malinaw na hinati ng issue, ito ang bayan natin. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, ay nanguna sa pag-question kay Torre. Pero teka si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsabi noong una na hindi niya kinikilala ang ICC. Pero nung inaresto si Duterte, biglang sinabi niya na ito raw ay dahil sa international commitment sa Interpol. Ano nangyari? Umiikot ba ang dila ng Malacanang o may mas malalim na dahilan? Ang kampo ni Vice President Sara Duterte ay galit na galit din. Sabi ni Sara, hindi raw pinayagan ang pamilya na makita si Duterte bago siya dinala sa The Hague. Pero sabi ni Torre, hindi raw totoo ito, binigyan daan daw ng special treatment si Duterte. Putik na yan. Sino ang magsasabi ng totoo at bakit parang laging may kontradiksyon? Ang Senate hearing ay pangunguna ni Amy Marcos sa parang teleserye, punong-puno ng plot twist. Si Senator Jingo Estrada na naaresto rin noong 2001 ay nagsabing nakaka-relate siya sa naranasan ni Duterte. Pero dapat si Bongbong Marcos ay nakaka-relate din. Pero ang tanong, bakit parang mas maraming drama kaysa sagot ang lumalabas sa mga hearing na ito? Hindi ba't ang layunin ay linawin ang katotohanan, hindi dagdagan ang gulo? Kung ang Senado ay parang courtroom, si Amy Marcos ang judge, si Torre ang nasasakdal at kami ang hurado na lalong nalilito. Pero teka, kung legal na legal ang lahat, bakit parang may script na hindi natin makuha-kuha? Parang teleserye na walang rerun, mga kaibigan. Sa puntong ito, marami tayong napag-usapan, ang araw ng pag-aresto, ang legalidad, ang reaksyon ng publiko. Pero ito ang katotohanan, marami pa ring tanong na walang sagot. At ang mga tanong na ito ay magpapasya kung paano natin tinitignan ang kasaysayan sa pangyayaring ito. Kaya't maglista tayo ng mga misteryo na kailangan lutasin.
Sino ang tunay na nag-utos? Si Torre nagsabi na ang utos ay mula kay Marbil. Si Marbil ay protektado na executive privilege. Si Remulla ay nagsabing siya ang nagbigay ng clearance. Pero sino talaga ang nasa likod ng desisyon? Si Pangulong Marcos ba? O may mas malaking pwersa sa labas ng Pilipinas tulad ng ICC o ng mga kaalyado nito? Bakit ganun kabilis ang proseso? Mula NAIA hanggang dahig sa loob ng isang araw? Kahit si Flash Gordon ay mahihiya sa bilis na yan. Pero seryoso ha, bakit kailangan madaliin? May takot ba na magkakaroon ng protesta o may temporary restraining order na maaaring magpalaya kay Duterte? Anong mangyayari sa ICC? Si Duterte ay nasa The Hague na at sa September 25, 23, 2025, magkakaroon ng hearing para kumpirmahin ang mga charges laban sa kanya. Pero ano ang laban ng Pilipinas dito? Kung sakaling mapatunayang guilty si Duterte, anong ibig sabihin nito para sa ating soberenya? At kung mapatunayang inosente, paano natin babawiin ang dangal ng isang dating Pangulo? Alam nyo mga kaibigan, parang puzzle ito, kaso na ito. Pero ang problema, mukhang may mga piraso na sadyang itinago sa ilalim ng carpet. Ang tanong, sino ang may hawak ng missing pieces? Si Torre ba? Si Marcos o ang ICC mismo? Sa huli mga kaibigan, ang pag-aresto kay Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya, kay Torre o sa ICC. Ito'y tungkol sa atin, sa ating bayan, sa ating kasaysayan, sa ating hinintay na hustisya. Ang war on drugs ay nag-iwan ng libo-libong sukat, mga pamilyang nawalan, mga komunidad na naghirap, mga institusyong nasubok. Pero ito rin ang nagbigay daan sa ating tanungin, ano ang tunay na hustisya at paano natin ito makakamit nang hindi sinisira ang ating pagkakalinlan bilang Pilipino? Ang war on drugs, ayon sa ICC, si Duterte may mananagutan sa mga pagpatay na bahagi ng kanyang anti-drug campaign. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, ito raw ang nagligtas sa Pilipinas mula sa droga. Sino ang tama? O baka may katotohanan ay nasa gitna ng intensyon ay maaaring tama pero ang paraan ay mali. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagbukas ng debate tungkol sa ating soberenya. Kung hinintayin natin ang ICC, ibig sabihin ba nito na hindi natin kaya ang sarili nating hukuman? O ito ba ang paraan upang matiyak na walang makakaligtas sa batas kahit isang dating Pangulo? Habang nasa dahig si Duterte, ang Pilipinas ay nasa isang sangandaan. Paano natin haharapin ang mga sugat ng nakaraan? Paano natin pananatilihin ang tiwala sa ating mga institusyon? At paano natin masisigurong ang hustisya ay para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Mga kababayan, ang kasaysayang ito ay hindi pa tapos. Kaya naman ikaw na nanonood ay may papel na gagampanan. Magtanong, mag-imbestiga, magmalasakit dahil ang hustisya ay hindi lang para kay Duterte o sa mga biktima. Ito ay para sa ating lahat. At sa huli, mga kaibigan, tandaan natin, ang kasaysayan ay hindi lang isinusulat ng mga abogado, pulis o hukom. Isinusulat din ito na matulad natin na hindi natatakot magtanong at maghanap ng katotohanan. Kaya't abangan natin ang susunod na kabanata. Pero sa ngayon, magkape muna tayo dahil ilang minuto na tayong nag-iisip. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin ng ilang minuto ng pagsuri, pagtatanong at paghuhukay ng katotohanan. Ako po ang inyong lingkod at ito ang ating kwento, ang kwento ng Pilipinas. Hanggang sa muli mga kababayan, manatiling mapanuri, mapagmatsyag at laging may pag-asa. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko.